Ready, 3, 2, 1. Hello mga idol! Hi! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year, nako. 2025 na. True! At syempre, welcome po sa third episode ng ating programang Basta Podcast! At episode 3 na tayo at ngayong araw nga na ito nasa New Year na tayo. Yes! Pangatlong buwan na natin. Oo. Kasi nung last horror. Horror? Tapos yung next naman is yung Pasko. Pasko? Yung 13-month faith. Yes. Tapos ngayon naman, ano nga bang topic natin? Usapang putukan. Ay! Ayoko yan. Nakukuhan ka ba? Hindi, syempre, usapang New Year tayo. Yes. Pero bago natin ilatag yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito, kamusta muna ang New Year ng bawat isa sa atin? Umpisan mo na, Noli. Oy. How was your New Year? It was actually fun. Parang scripted. Very scripted, may idiot box. Ano ko, yung New Year ko, nandito ako sa istasyon. Talaga, Oo, dito mismo. Oo, di ba nga kasi nawalan pa ng kuryente. Yung loading natin, na pang January 2, nawala. So, Oo, kaya nagulat po kay New Year, may Oo. kumakanta ng Tas may Let's sing me. Merry Christmas! tapos may nasunog pa. Oo nga. Diba? So, kailangan maging kwan ka Oo, doon. radyo man Oo, radyo man so, tayo. ganun ko lang naman in-spend ng New Year ko, of course, with my family. Yes. Yun. So, konting dinner lang dyan sa La Trinidad. Hello. Oh, hello po, hello sa That's- inyo. That's how we spend. Ayan. Ikaw naman, Mickey Mosa. Ako, masaya naman kasi nag-spend ako ng New Year with my tito, tita, lolo, oo, kasi kapatid naman ni lola ko yung lolo ko. Lola mo pa rin yun. Lolo ko pa rin mo naman yun. siya. Oo, nag-spend kami. Then, nandiyan kami sa may Melvin Jones. Diyan Melvin kami Jones. countdown at sa lubong dyan. So, masaya, super saya nung New Year ko. Tsaka yun, syempre, nagpahinga. Kasi, pumasok ko ng 30-31 dito. So, syempre, kailangan din matulog ng 1. Ayun naman pala. At ako naman, ang ginawa namin nung New Year sa bahay lang. Before, nakasanayan namin na nag-out of town. Ganyan. Pero ngayong taon na ito medyo tinamad lahat. Oh. Nagkaroon ng parang ng majority na agreement. Decision. Oo, Dito na na parang lang. dito na lang. Yung parang bababa tayo Tapos parang lahat umagree, walang nag-oppose na nagsabi na dito na lang tayo sa Baguio. Walang nagsabi na hindi, sige tara, alis tayo ngayon. Oo. Yun, tinatamad rin siguro at tumatanda na rin kami. Pero syempre, part naman na yung may food, may handaan, ganyan. And aside from that, we were lucky kasi mayayaman yung kapitbahay namin. Ay, May mga bakit? may mga pa-fireworks display ang bawal yun ah. Oo. Bawal ba? In-expose mo naman yung kapitbahay. Ala, Kapit-bahay grabe. ko, yung pamilya ni Idol Atom Atik. bawal pala yun. May fireworks pa man din doon sa number. Ay! Oo. In-expose talaga. Hindi, pero ayun, we were happy naman back then dahil masaya kahit hindi lumabas ng bahay. True. Ayan, pero syempre, yun nga, alam niyo naman po, nagdaan na ang bagong taon. At ngayon, back to normal na tayo. Yes. Marami na ang work. back to work, back to school, back to him, back, to her. December. Huwag pa! Nag-relapse din. 2025, nag-relapse. Unang ginawa mo ng 2025, nag-relapse ka bigla. Ayun, pero syempre, back to ulit tayo, back to sa pagtatrabaho. Oo, normal. And isa kasi sa gusto natin gawin this 2025. And I don't know, baka meron rin yung ibang idol natin dyan nung 2024, 2023, ito na yung gusto nilang mangyari. Pero tayo kasi, ang gusto natin this coming year, gusto nating maging productive. Yes. Diba? Ikaw gusto mo maging productive, Ay, Mickey? oo, sobra. O, diba? Last year kasi puro lang ako tulog eh. Oo, hindi ako natuwa talaga sa sarili ko last year. So, sobrang gusto maging productive ni Mickey. Gusto niya na mag-produce. Kaya, i-announce na po namin, buntis si Mickey Mosa. Hindi, joke lang. Uy, wag po na! Hindi, joke lang po, joke lang. Wala pong ganun. Oo, pero syempre gusto natin maging productive. Oo, productive. At yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na to sa ating podcast. Ito naman kasi si Idol Mickey, so gusto niya maging productive hanggang madaling araw gising. Oo nga eh. Online no. Sorry Online eh. talaga. Online Sa eh. mga ko ngayon, New Year's resolution. Pero hindi niyo pag-uusapan. Oo, hindi yun. Oo. Saka natin yung pag-uusapan. Pero ngayon, syempre yun nga, magbibigay kami ng mga paraan kung ano nga ba ang mga gagawin namin personally para maging productive tayo this 2025. Ako, syempre, hindi na natin ito patatagalin pa. Umpisahan na natin sa pinaka-productive. And ladies first tayo, syempre. Yeah. O si Noli ba? Sino ba? Sino mauna sa atin? Sa Idol
si Nolly muna. Si Nolly na lang. Siyempre, sige, si Nolly na lang din dahil siya rin yung pinaka-productive dahil radyoman natin to. Yes. Sa mga ano po pala, idol natin dyan, maririnig nyo yung mga reports ng ating radyoman na si Idol Nolly sa RMN News. Yes. Kaya i-follow 7 nyo po. a.m. I-follow nyo rin. Oo, 7 a.m. At 12 p.m. 12 p.m. At syempre, maaari nyo rin pong i-follow yung official website nila. Yan, papalagay natin yan dito. Wag ako mag-i-edit. Sige, lagay natin. Lagay natin. Ayan, Wala nilagay akong natin magagawa, dyan. Ha, RMN Network yan mga idol ko. Ayan. O, Radyoman, anong mga ways para maging productive ang ating Radyoman this 2025? Wala. I love the honesty. We love the transparency. Actually, hindi ko naman pa rin binabago yung pamamaraan ko para maging productive ako. Since college kasi ako, mga idol, share ko lang, gumagawa ako ng vision board. Parang dun ko nilalagay na, for the month of this one, kailangan ko ma-achieve to, ganyan. And alam niyo, sa mga ways ko din, mga idol, share ko lang, bala nyo na makapulot din sila yes, ng ano. oo. Sa gabi pa lang, iset mo na. Oo. For the next day. Kung ano yung For the gagawin. next day. For example, yung ginagawa ko dito ako minsan natutulog sa station. Kasi if na-anticipate ko na 4 to 5 news ang pwedeng may produce sa araw na yon, parang inaano ko na dito na ako matutulog. Para alam ko na at least hindi na mababawasan yung time ko kasi magta-travel pa ako, ganyan. Oo. And kung dito ako matutulog, ganyan. At least more time, ample time para makagawa pa ng balita, ganyan. Maka-research pa nung mga further information. So ayun, pwede kayong gumawa ng vision board just like what I do. And yung pagplano mo pa lang sa gabi. And also, isa rin sa mga ways ko is always na-condense sa akin, to na ituro lang din. Na kapag may 2 araw ka daw na bakasyon, lalong-lalo na sa mga students natin ng mga idol. Ayan. Saturday, Sunday, so yung unang araw daw, gawin mo daw yun na gala day. I see. Tapos yung second day naman, yun yung lazy day mo. Sa bahay lang. Sa bahay lang. Sa bahay Ikaw, Ngayon ko lang nalalaman yan Mm-mm. Nakagraduate na ako at lahat-lahat ngayon ko lang nalaman yung sinasabi na. Hindi mo na magagamit. Oo, hindi ko nalaman. Sayang. I see. Ganun yung mga ways na ginawa. Naituro lang din sa akin. And then, no, it's effective naman. It's Very effective actually na parang you give your time as well to rest. Through dun sa sa lazy day mo. Oo. And give yourself the time para magkaroon ka ng recreational, Yes. which is yung sa may gala day. Yun naman pala. O at least, pero familiar ka pala dun sa vision casting na sinasabi mo? Yes. Familiar ka dun? Oo. So, ikaw, was there a time na, ano ang allotment mo sa vision casting? Kailan mo ginagawa yan? Is it monthly? Or annually ba? Or weekly? Depende siya actually sa kung gaano ka-heavy yung ina-anticipate kong resulta. For example, in this month of January, parang I anticipate na makapag-regular na makapag-pass na. Kasi nagpapas ako ng news usually 7 and 12. Pero hindi ako nakakapagpasa ng 5 p.m. news. So parang sinet ko na siya dun sa vision board ko na at least makapag-pass ako ng panggabi na balita. Makapagpasado ako nung ganun. And everyday naman na may 5 p.m. news, except for Sundays. So ibig sabihin, mas malaki yung kailangan kong i-achieve for the month. So ibig sabihin, mas ample time pa yung kailangan kong gawin yung vision na yun. Pero depende siya sa task. Oo. Depende rin talaga sa gusto mong Totoo. i-achieve. Oo. For example, kung gusto ko lang naman mag-fishball sa Burnham tuwing sa day off ko. O, di ba? Huwag mo na i-vision casting yun. Gawin mo na lang. Oo, ganun. So, depende sa task. Gano'ng kalaki yung task. Ano pala. Pwede yun. So, ano yun? Ulitin natin. Yung una, Visionary board. Pangalawa is yung plan mo ahead of time. plan ahead of time. And pangatlo, Yung 2 days na 2 days. vacation. Ayun. Ako, ang ganda nun makakatulong yun. Totoo. Kasi ako ngayon ko lang nalaman yung dapat 2 days. Kasi nung nag-aaral ako, yung 2 araw, 2 gala yun. Akala ko lahat ng araw. Actually, Basta dismissal. Nasa labas na ako noon. Kaya, oo nga, parang Diba? kailangan mo pala talaga nung time na Oo. para sa sarili mo. Yes. Na ikaw naman yung, kung ano gusto mong gawin sa life mo, then go, kasi 2 araw lang yun. Oo, at- Tapos nakakapagod yung 5 days din na ganap mo na ang Oo dami-dami. naman. So, syempre, kailangan mo rin naman ng time na gumala. Syempre, yung social battery and Yes, social na health life. mo, mahalaga rin naman yung social life mo. So, ayun, okay rin yun. O, ikaw, Miki, ano sa tingin mo anong mga gagawin mo ngayong taong ito para maging productive? Concert. Actually, Mag-concert. Mag-ipon ng sa mga susunod na araw, sa mga susunod, bakit naging green to? Ayun.
i-cut mo na lang yun. Pinipindot. Nahirapan mo akong mag-edit eh. Pero, Oo. ayan. Hindi, maliban sa mga gastos ko. Siyempre, ngayon kasi, gusto ko, magpla-plan na ako ng sarili ko na. Kasi, kung napapansin ng mga friends ko, yung mga malalapit sa akin, kailangan, merong nagdidesisyon para sa akin. So, Kailangan mo kailangan... ng boyfriend. Ay, hindi ko kailangan yun. kailangan ko para sa sarili ko na. Kasi sobrang ano ako eh. Kung ano na yung sinabi ng friends ko na, tara, punta tayo sa ganito, go na. So siguro isa yun sa parang main ano ko ngayon para maging productive din ako. Kailangan mas unahin ko yung sarili ko. Desisyonan ko naman yung sarili ko para mas alam ko kung paano ko i-plot yung life ko this 2020. Then siguro maging healthy na din. Ayan. Oo. Kasi Kailangan hindi ka yun. magiging productive pag hindi ka healthy. Ay, true. Pag hindi ka natutulog ng maayos, di ka kumakain ng gulay, ng prutas, Nakakasakit. puro kakarne, sangyup, wala. May gulay naman doon yung samgyup, yung Oo, lettuce. Yung lettuce. lang. Ang masama pa doon, hindi ko pa kinakain yung lettuce. Oo. Kaya nga, feeling ko kailangan ko talaga maging healthy para maging productive ako. Kasi last 2024, grabe. Buwan-buwan akong may sakit. Naku po. Oo, iba't ibang mga problema sa lungs, sa bag na yan. Kinagat ako ng May rabies ko pala Oo. si Mickey. Ngayon nyo Oo. lang yung malalaman. Nakagat pa. Yung sick leave ko, kagat ng aso, nagkalagnat. Diyos mio, paano ako magiging productive Oo. kung parati akong may sakit? So, True. syempre mga idol, health is wealth pa rin naman parati. Kailangan natin aware tayo sa ano na yung nangyayari sa body natin. At syempre magpahinga. Hindi Yes. pwedeng True. hindi pwedeng parati lang tayong pagod. O gusto natin nagtatrabaho, hinahanap natin yung work natin or nakakahanap tayo ng mga bagay na yun yung escape natin. Pero syempre mga idol, hindi natin napapansin minsan yung katawan natin napapagod na. Oo naman. Oo, kasi na-realize ko yun nung December lang. After kasi nung last hosting ko na wedding, Oo. kinabukasan, nagkasakit ako. Kasi feeling ko yung buong December ko, ang dami nating ganap. Aminin nyo yun. Sobrang dami nating ganap nung December. Kaya, Totoo. after nung day na yun, yung pinakahuli-huling araw ng ano na yun, ramdam kong magkakasakit na talaga ako nung araw na Actually, yun. iba yung boses mo. Oo. Even nung hosting na parang hindi ko na kaya nun talaga. Pero sige, push natin. Push pa rin. Last na natin. Kasi nga, parang last naman na siya. Pero syempre mga idol, doon ko na-realize na dapat mas inaalagaan talaga natin yung katawan natin para mas napupush harder tayo na maging productive at makapag-work tayo sa isang buong taon na healthy ka. Yun nga yung, dun lalabas yung sinasabi nilang health is wealth. Oo, totoo. Dun talaga yun, dun na hindi lalabas. porket kailangan mo ng kaching-kaching-kaching na madami. Oo. Oo, syempre Gogora ka na sa lahat. mas kailangan mo pa rin naman yung katawan mo na Yes. alagaan. Exactly. Ayan, Idol Oo. Atom. Ako naman, isa lang, mindfulness. Oy, yun lang. Hinihintay ko yung explanation niya eh. Wala pa na. Mindfulness lang. Mindful sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasi once na you're mindful, especially for example, sa mindful ka, pero yung example ni Mickey, mindful ka sa health mo. Once na mindful ka doon, syempre, alagaan mo yung sarili mo. Diba? Pag inalagaan mo yung sarili mo, magti-trickle down na lang yun papunta doon sa pagiging productive mo din. Mindful ka sa sa ginagawa mo sa workplace mo. Diba? Once na mindful ka sa ginagawa mo sa workplace mo, innately na lang na marirealize mo na, ay, parang naging unproductive ako ngayon sa trabaho. Totoo. Di ba? Tapos pangatlo, mindful ka sa performance mo sa mindful ka sa performance mo sa school. Ganyan. Once na mindful ka sa performance mo sa school, magti-trickle down na lang din yun. Totoo yun. Oo, Di ba? totoo. Yun na lang yun eh. Kasi yun madalas yung napapansin ko sa karamihan. Although ako rin naman, guilty ako dito sa bagay na to. Mayroon yung time na hindi ako mindful sa nangyayari sa buhay ko. Na parang nagiging komportable na lang ako na kung ano yung routine na nakakasanayan ko everyday. Kung ano na lang yung habit na nagagawa ko everyday. Totoo. Na hindi ko napapansin. Ano na lang pala siya. Parang unproductive na siya in turn. Kasi nasa... parang yun na lang Oo. yung ginagawa mo buong life mo eh. Kumbaga yung term na sinasabi nilang muscle memory. Muscle memory mo na lang, nagigising ka ng alas 9 or gigising ka na ng tanghali. Nakasanayan mo na, wala, unproductive ka na. Tapos meron yung iba, muscle memory mo na lang kasi na yung pinagkubaran mo, nilalagay mo na lang kung saan-saan. Diba? Oo. Parang hindi mo na napapansin. So, once na naging mindful ka kasi na, shucks, ang kalat na pala nung kwarto ko, kailangan mo nang lilinisin. So, always be mindful. Yun ang sinabi ko rin sa sarili ko, I'll be mindful this 2025. Lalo na sa Oo. lahat ng aspeto ng buhay ko. Uy, ang ganda nun. Ngayon ko lang din na-realize. Oo nga, nung ang dami ko biglang realization. Na, Di ba? Oo nga, buong
2024 ko, basta ang alam ko lang, pumapasok ako ng alas 12 Yes. ng tanghali. Oo. Papasok ako kasi nga may trabaho ako. Oo. Pero yung afternoon, ano nang nangyayari sa life Diba? mo? Di ba Tambay parang dito. tambay ka na lang, higa-higa ka na lang dyan. K-pop ka na lang sa cellphone. Pero dapat talaga mga idol ko is nagiging mindful ka. Dapat Oo. alam mo talaga yung mga dapat hindi mo na ginagawa. Yes. Or yung mga dapat mas ma-develop mo pa. Oh. Actually, Diba? ano yan, fruit at saka product rin yan nung pagfo-phone natin. Lalo na yung, may term sila tawag nila doon, doom scrolling. Oh. Doom scrolling. What's Yung parang, lalo na yung na-invento na yung Reels sa YouTube, sa Instagram, sa Ah, Facebook. actually. Parang, hindi ka na alam mo yung, alam ko na-try nyo na to eh. Yung parang nakahiga ka lang nag-i-scroll, tapos di mo na napapansin yung oras. Oras. Totoo. Doom scrolling ang tawag doon. Oh. Yun ang root cause ng unproductivity. Kasi hindi ka na nga mindful kasi nga yung mind mo, Nandun na. full na ng Reels. Ay! Bars! Eh. Hindi ka na mindful kasi yung mind mo full. Amen! Ay! Ay, ayoko! Naging pastor. Naging Ayoko! pastor. Ayoko sumagot na babawasan na naman yung ligtas points ko. Pero yun, kaya yun ang sinabi ko sa sarili ko. For me to be productive, I need to be mindful sa life ko. Habang nagtotalk tayo, parang meron ka talaga naiisip na oo nga, meron ka mga certain na nakakalimutan Meron talaga. sa life mo. Kasi Yes. minsan talaga, sa sobrang feeling mo, kilala mo na yung sarili mo. Mm. Hindi mo na pinapakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao. Pero sa mga sinabi ninyo kanina, ay oo nga, ginagawa ko naman siya, pero hindi ko talaga siya nagagawa Oo. ng consistent. Yes. Na yun pa isa yung dapat sa... Nauumpisahan naman eh. Oo. Nauumpisahan Ayun, naman. tulad ng sabi mo nung 13th month pay natin na Oo. intro boy. Oo, yun. Parang nagiging ganun lang kasi tayo na, okay, January, ito lang yung ginagawa mo. The rest of the months, hindi ka na Oo. consistent sa ginagawa. Na dapat mga idol ko, hanggang matapos yung taon na to, or sana yung buong lifetime ninyo, ganun na yung Magagawa. ginagawa Totoo. ninyo. Oo. Lalo na, syempre alam natin this year, or ngayon, kakatapos ng New Year, alam natin na nag-set tayo ng mga New Year's resolution. Hopefully, we'd be able to, to push through with it, not only for this year nga, for upcoming years na rin. Ako, yun, napaalala na naman ako, sinabi ko kasi New Year's resolution ko, magja-jogging na ako every morning. Hindi ako Nagagawa nagiging mo? consistent eh. Oh, tignan mo. Although, ano pa lang naman ngayon, January, as of recording, January 8 pa lang. So, may time pa siguro. Diba? Consistency. Oo. Oo, total, andun na rin lang tayo. Pag-usapan na rin natin and we will end with this topic na rin. Ano naman ang goal mo for this year? Siguro yun na rin yung New Year's resolution mo or goal mo. What would you want to achieve with your productivity this year? Yeah. Anong goal? Ang automatic. Naisip tayo bigla. Nabigla na paisip. Ikaw, paano mang goal mo? By the end of this year, what would you want to achieve? Be it materially? Or siguro sa, sa emosyon? Gusto ko lang din idagdagan yung sinabi ni Idol Adam. Ayan. Para kasing nagising din ako, napasnap ako. Ala! Na akala ko productive ako, hindi pala. Muscle memory pala yun. Akala ko ang sipag-sipag ko, nagtatrabaho. Muscle memory na lang pala yun. Nakaprogram. Alam ko yung tawa-tawa ko, muscle memory lang pala yun. Kasi required pa lang gawin. Pero at least productive pa rin. Oo. Kaysa naman yun yung parang kumbaga bare minimum na eh. Kasi bayad tayo sa nagawin yung mga bagay na yun, let's be honest. Pero if you could do more than that, why not? Oo. Doon You push papasok harder yourself. Yes, doon papasok yung productivity na. Nakapag siguro on top of that, naka-complete na natuto ka ring maglaba this year. O why not? On top of that, nakapag-gym ka. O, 'di ba? On top of that, nakapag-jogging ka. On top of sa ginagawa mo on your work. Ganon. Napaisip yung ko gusto ko namang i-achieve this year is yung nasabi na rin kanina, consistency. Oh. Kasi consistency, alam nyo ba mga idol, may statistics na nagsasabi Ang sabi? na ang pinakamataas daw na rate ng mga nag-gym is usually just January. Tapos bababa na siya in February, March, April. Why? Kasi yung New Year's resolution na parang bababa yung mga rate ng mga nagja-jogging, nagja-gym. Kasi nga, hindi sila consistent. Oo. Parang nga nagiging lang siya. na-try ko yan. Ako nga, Ano yung nangyayari sa akin ngayon? Yung pandemic days, Oo. na syempre first month mo ng pandemic days, sipag-sipag mo pang magpag-glow up, ganun-ganun, kasi gusto mo pag lumabas ka, maganda ka na. Pero ng mga resting days na wala na. Wala na. Hindi na nagawa. Pero totoo yun. Consistency. Kasi mga idol, kung consistent ka kasi, makikiayon na sa'yo yung mga iba't ibang bagay. True. For Susunod example, na lang. Oo, susunod na lang. Kagaya nung time. Diba? And isa sa mga advice ko rin sa mga idol natin, huwag niyong hayaan na i-consume kayo ng time. I-allow nyo na kayo ang magkonsumo ng oras. So,
through that, magiging productive ka at kung tuloy-tuloy mo yan, magiging consistent ka sa mga bagay na ganyan, talagang makakatulong siya upon achieving the productivity aspect na gusto mong i-achieve for the year. So, consistency talaga. Oo, kailangan talaga yun yung pinaka parang top 1 bago mo ma-reach talaga yung pinaka goal mo. Totoo Oo. naman. Kaya before planning things, kailangan mong instill sa utak mo na day by day ba ang paggawa, week by week ba ang by week. pag-achieve, ganyan-ganyan. And siguro, para hindi ka mabigla. Yung iba kasi nagsiset sila agad ng ng Totoo. unrealistic timeline doon sa mga ginagawa nila. Dapat by this year, by the end of this year, malaki na yung triceps ko, biceps ko, tsaka abs ko. Siguro umpisan mo muna sa be consistent with jogging, cardio, di ba? For kahit this year lang, next year mo na i-achieve yung iba. Kasi sa mga idol natin, yung iba sa ating mga idol, gusto lang natin na makita yung result. Yes. Ayaw nating mag-dwell sa process. Oh my gosh. Totoo. Kaya, Ako din. oo, maraming may ayaw na makidwell sa hirap ng proseso, pero nandun sila sa tagumpay. Yes. Nandun sila sa saya ng tagumpay ng resulta. Kaya, Be consistent. Totoo. Gusto mong yumaman, pero Totoo. ano ka lang, diyan Kasi ka lang yun yung nakaupo. nakikita mo sa yun yung nakikita mo sa social media kasi. Na parang bakit tong si nagta-travel naman na siya? Bakit nga itong si may sasakyan naman na siya? Napaghihirapan naman nila yung mga yun. Maybe there's a process behind it. Diba? Na yun yung kailangan nating gawin. Totoo. yes, true. Ikaw, Miki, anong goal natin for this year? Ako talaga, ang main goal ko this year, maging healthy sa lahat ng aspects. Sa Feel physical, mo ba hindi ka... hindi. Even emotional, mental, no. So yun na. So, yun talaga yung parang pinaka-goal ko muna. Bago ako mag-reach talaga ng sobrang goal sa self ko, kailangan ko munang i-ensure yung self ko. Parang kailangan ko ako muna, parang ganun. Kasi parang ang daming years na dumaan sa akin na biglang naging madrama. Pero, hindi, totoo yun. Pero, maraming years sa self ko na parang ang daming, inuuna ko muna yung ibang tao before me. Oo, parang ganon. Naiyak si Miki. Naiyak siya. Oh my God! Producer. Hindi, ang OA. Pero, totoo. Sila muna yung inaan. Oo, parang okay lang ba si ganito sa gagawin ko? Kailangan ko munang alamin kailangan ko muna kung okay bang... Baka ma-offend ko baka siya. ma-offend ko siya. Which is dapat hindi. Kung ma-offend siya, di sorry. Kung hindi ka man ma-offend, di go, nagkakasundo tayo. Pero syempre, sa health ko, yun nga sabi ko nga kanina, ang lala ko magkasakit ng 2024. Mukha nga. Oo, sobra. No, tapos sa mental health and emotional health ko, ay, ang dami kong mga unsaid thoughts na hindi ko na lang sinasabi sa lahat. Tawa-tawa lang ako. Pero pag mag-isa na ako, parang, Doon ang dami, na. self-pity ako ganun. Which is dapat hindi. Kasi dapat, alam mo sa sarili mo na, ikaw yung queen ng self mo. Parang ganun. Oo, ikaw yung may kasalanan nun. So, i-own mo yung emotions mo. Hindi yung binabase mo yung emotions mo sa ibang tao. True. Kasi mahirap din naman na ibang tao yung nag-aano ng emotions mo, nag-drive ng emotions mo. So dapat mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi ako talaga, akala ko mas mahal ko na yung sarili ko. Kumakailan ko lang to sa Dear IFM ko pa to na-realize habang ume-ere ako na oo nga no, parang akala ko love ko na yung self ko, pero meron pa pala akong mas kayang gawin para mas mahalin yung sarili ko. Which is dapat yun yung gawin ko ngayong 2025. Kaya pala siguro takot ako sa commitment. Kaya siguro takot ako sa commitment kasi feeling ko takot ako sa sarili ko. Hindi sa ibang tao ako takot, kundi sa sarili ko. Oo, yun so yung feel mga mo ikaw ang kapag sa relationship, you me. think. Oo, ako talaga akala ko cringe yung it's not you, it's me. Oo. Pero totoo pala yun. Totoo siya, sobrang totoo siya. Pero yun nga, kaya siguro yun ang pinaka-goal ko this year muna bago ako, siguro 2026 meron ako ibang goal. Pero this year talaga, ang pinaka-i-build ko talaga muna is sarili ko. Which is good. Which is good. Yun nga lalo na pagdating sa relasyon, mahirap rin naman na, kasi pagka sa relasyon, dalawa na kayo niya. Oo. Ihilain mo na siya na maging parte ng buhay. Ang hirap naman na ikaw toxic ka sa... Oo. Tsaka maliban din dun sa... Mapayapa yung buhay niya, tapos ginulo mo pa. ginulo mo, di ba? Pero maliban dun sa relationship, syempre sa people around you. Ayan. Oo, mahirap din naman na ikaw yung parang ina-adjustan. Na dapat nag-a-adjust tayo sa lahat ng tao. Parang ganun. Pero ganun kasi ginagawa ko dati. Parang ako lang yung lagi nag-a-adjust. Ngayon naman, parang feeling ko, kung hindi kayo makapag-adjust sa akin, edi so be it. Oo. Take it or leave it. Parang ganun. I see. Yun yung hindi siya pagiging selfless. Yun na yung parang i-give mo sa sarili mo na kailangan mong unahin na yung sarili mo. Parang ganun. Oo. Tsaka focus on your self-growth. Totoo.
for the betterment rin. Totoo. And better decisions. Yeah. Ako naman, perseverance and consistency sa mga inuumpisa. Talagang kailangan Grabe tuloy mga mindfulness, Oo, perseverance. Asa ng Feel ko para dictionary? sa akin talaga kasi. Kasi syempre lately meron tayong mga inuumpisahan. Outside sa buhay ni Atom sa Eric kasi. May mga inuumpisahan tayo sa labas. Malay mo, gusto mo na rin magpamilya. Joke lang. And then, Kasal 2025. Ay! may inuumpisahan kayo of your own, like your own businesses and the other things that you're doing. Meron kang mga gustong pag-aralan ng mga panibagong bagay. And ako kasi, even before, may mga nauumpisahan na ako pero hindi ko siya na gagawa all throughout. Intro boy ulit. At saka ako kasi once na meron akong na-face na hurdle doon sa ginagawa kong bagay, minsan dinadrop ko na agad siya. Ayoko na. Ang hirap pa. Ganun ang mindset ko. For example, noon gusto kong magkaroon ng YouTube channel. Tapos may mga nagawa akong video sa umpisa. Tapos nung, iba doon. 'di ba? Tapos nung wala na, tapos napagod na ako, panghirap mag-edit, ang hirap magganito ganyan, sayang sa oras. Tinatapon ko na, tapos andun na lang naman ako nakahiga, nag-scroll na naman. So, yun ang gusto ko talagang maano for this year. Ma-eliminate yun, yung ganung ugali ko. And sa lahat ng inuumpisahan ay sana hopefully maging part na siya ng lifestyle ko para starting this year 2025 and all throughout the following years hanggat nabubuhay pa ako, masasama ko na siya doon. So, yun ang i-achieve ko for this year. Ayan. Parang pinaka-ano talaga itong topic natin today is consistency. Yes. Yun talaga yung parang kailangan mong magawa bago ka talaga ng pinaka-big decision. Susunod-sunod na lang kasi siya. Susunod-sunod. Parang kailangan talaga, bago mo ma-achieve yung pinaka-main goal mo, kailangan mo talaga munang i-point out na kailangan mo maging consistent. Yan, Oo. totoo. Nako, ayan, syempre, palakpakan naman natin ang isa't isa. Yay! 2025 na at sana Thank you, magsama-sama 20. pa rin tayo hanggang kung kailan man. The following year. Oo. Yes. At syempre, abangan po ninyo dahil this year, maraming pasabog. Hindi lamang sa page ng IFM Baguio, kundi sa mga personal pages rin namin. May mga lalabas po ng mga panibagong programs, segments, sa mga interviewin. At syempre, malay nyo, may bagong mga tambalan na rin palang naganap. Not only on air, kundi sa off-air, digital. Kaya naman, mga idol ko, make sure to follow us on our social media accounts. Syempre, dito yan, IFM Space Baguio on Facebook. Nasa YouTube rin po pala. Meron pala tayo sa YouTube. IFM Baguio. IFM Baguio. At sa Instagram at TikTok rin po, IFM.Baguio. I-invite nyo naman sila sa mga channel nyo, sa mga pages ninyo. Yan mga idol, patuloy pa rin po kayong sumubaybay at kumuha ng mga updates sa pamamagitan ng pag-like sa aming mga official social media sites. On my Facebook, that's Nolly Christian, and Instagram and TikTok just the same. At para naman sa aking official Facebook page, that's Nolly D4. Ayan. O si Mickey. Sa akin naman is, pwede kayo mag-like, mag-follow din sa aking Facebook page, Mickey Mosa, M-I-C-K-E-Y. Ay, may DJ pa pala muna yun. Baka iba yung lumabas. Oo, baka kayo may lumabas. Parang iba ito, parang ganun. Pero may DJ pala muna. DJ M-I-C-K-E-Y M-O-S-A. Sa aking TikTok and Instagram naman, dj.mickeymosa. Syempre, makipagkwentuhan pa rin sa akin ng Yes. kahit ano. Kung gusto nyo yung mga latest update, pwede kayo. And maisingit ko na lang din kung gusto nyo rin sponsor ng kung ano man dyan, yung mga brands ninyo, pwedeng mga nilalapang, gusto namin yon or Yes. kung ano man, pwede nyo pong hit us up para rin mapakita natin dito nga sa ating podcast. And of course, kung gusto nyo rin pong ma-interview sa ating podcast, you can do so as well. I-message nyo lang po kahit sino sa amin. Apo. Or kahit yung official page na mismo. Yes. Alright. At syempre ako rin po, maaari nyo akong i-follow sa aking official Facebook page. That's DJ Atomatic, DJ Space, ATOM Space, ATIK, Instagram at TikTok po at tom.atik. Ayan. At syempre, subaybayan nyo po dahil on the following days, baka maglabas po tayo ng ating official YouTube channel. Kung ano, yan ang abangan ninyo. Yes. Baka maglabas kaming tatlo ng kanya-kanya or baka magkakasama kaming basta tatlo. bahala na. Basta bahala na. Basta follow us on our Facebook muna para updated rin po Yes. guys. Again, Happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year! Happy New Year and we'll see you on our next episode. Maraming salamat! Bye-bye! Till our next Basta Podcast. Yes! Podcast. Bye-bye!